Sa kabila ng mainit na panahon na ating nararanasan ngayon, tila di alintana na ng mag-asawang mangingisda na sina Tatay Samson at Aling Belen ang malinsangang init, may kitain lang sila bago pa man lumubog ang araw. Sige, pagnanahon sa ganito nga maupit panahon. Bisan mapaso iya, okay lang, kaya makulos ka mang permi. Alas 10 pa lang ng umaga, nasa laot na ang mag-asawa. Umaasang bibiyayaan sila ng karagatan upang may maipangtusto sa pang-araw-araw at para na rin sa gastusin ng kanilang anak na nasa kolehiyo na. Amon iton, nga tanan, tiya kuan. Iya kuan tag 200, iya adlaw, kaya tumahiya salsido na eskwela. Panlalambat ng isda ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Mahigit 15 taon na din silang magkatuwang sa pangingisda. Sa tagal ng kanilang pagsasama, ang pagpalaot daw sa karagatan upang manghuli ng isda ang siyang nagsisilbi ng date ng mag-asawa. Lipa nga ito dagat, kaya kinatatawa kami dito. Bisuray tuloy, tawa lagi hapon kami. Ito na ang naging bungad ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ito na rin ang nagsisilbing date time ng mag-asawa sa laki ng oras na ginugugol nila sa karagatan. Kung minsan man pinagkakaitan man ng biyaya na halos kurimpot na isa lamang ang kanilang nahuli sa isang araw, di pa rin sila nagpapatinag at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Sa mga araw na hinahamon sila ng malalaking alon sa karagatan dahil sa masungit na panahon, di na sila nagpupumilit pa, kahit na ang kapalit nito ang kawalan ng income sa araw na iyon. O aseton, kinabuhit mananagat, magsimana nga ni nga diri baka kalahod, utang. Mautang ka tindahan, mautang ka bugas, may muutangan iton kas, mautang ka, kapalit tsura. Pagkatapos ng 6 na oras sa laot, sa wakas muling nakaapak muli ang kanilang mga paa sa lupa. Pagod, gutom at pahinga ang isinisigaw ng kanilang katawan. Pero pinipilit nila Tatay Samson at Aling Belen na diintindihin at baliwalain ang mga boses na bulong ng bulong, mapalitan lang ng pera ang isda na nahuli nila ngayon. Dito sa maliit na bahay, ang uwi nila Nanay Belen, bagamat di man ito kasing rangya, ito naman ay pinagmamalaki nila dahil ito ang nagsisilbi nilang pahinga at kalasag laban sa mga ulan at araw. Sa mga araw na iyon, tila naging mabait sa kanila ang karagatan. Hindi naman kagaya ng dati na halos 4 na maliit na foam ang kanilang napupuno sa bawat panlalambat. Ngayon 1 hanggang 2 na lang. Pero yan nga kuan, makurit, bagan matumalit kuan hadagat. Bagamat nagpapasalamat pa rin ng mag-asawa sa biyaya na pinagkakaloob sa kanila ng karagatan. Sa kabuuan, ito ang naging huli nila ngayong araw. Marami-rami na nga ito, ika nga nila, kumpara sa mga nakaraang araw. Ang kabuuang huli nila ngayon ay hinati nila ng 2. Ang isa ay lalako nila sa iba pang barangay at ang isa naman ay gagawin nilang danggit para mas lumaki pa ang kita. Pagkatapos sa dagat, inihanda na nila Aling Belen ang mga isdang ilalako sa ibang barangay. Dahil doon, mas nakakasiguro sila mauubos lahat ng inilako. Dito sa maliit na sityo ang lugar na pagbibintahan nila Aling Belen. Pagkadating ng mag-asawa, may mga bata nang nag-aantay para ilako ang mga isdang dala nila Tatay Samson. At sinimulan nang ang partehe ni Aling Belen ang mga isdang ilalako base sa kanilang sukat at laki. Kapag ang isang plato na puro maliliit na isda lamang ang laman, 100 ang bintahan. Habang kapag may halo na ng malalaki, dinadagdagan nila ng 50 piso. Sa pagbalik ng mga bata na wala ng lamang isda ang kanilang mga plato, isang malaking pag-asa ang ibinibigay nila sa mag-asawang Tatay Samson at Aling Belen.
Sa simpleng pagkaubos lang ng kanilang huli ay malaking bagay na para sa kanila sapagkat makakabili sila ng kanilang pangangailangan ngayong araw. Nakakakuang ko ang gihapon, nakakaraos-raos, panadlaw-adlaw nga panginahanglan, nakakapalitin bugas, nakakakuanit pambalon nit bata, eskwelahan. Sa di inaasahang pagkakataon, umabot muli ang kanilang kita ngayong araw ng mahigit 800 piso. Tila naging maganda ang kanilang araw ngayon dahil nasuklian din sa wakas ang kanilang dugot pawis sa mahigit 6 na oras sa laot. Gayunpaman, ayon sa kanila, ang buhay mangingisda ay weather lang ang kita. Hindi laging swerte. May mga pagkakataon talaga na wala kang halos mahuli. Ayon sa isa sa aming mga nakapanayam, isa sa mga rason kung bakit wala nang masyadong huli ang mga mangingisda ngayon ay dahil sa talamak na illegal fishing at ang pagdaraan ng mga malalaking barko na may mga kargang buhangin na nagdudulot ng maruming polusyon sa dagat na dahilan ng pagkawala ng mga isda. Kanamuha na nga ni oray mga dako. Muro na nga ni nira pag inalkansiyon at mga gasolina. Oray na, maluya na yung mga darak ng isda. Kulawi daw, mamadamot buklo kontra mayada. Illegal fishing. May ada kami kuan anha fishery law enforcement group o an regional fisheries law enforcement group. So nagpapatrolya ito ni Rahiton mga mga kadagatan ba. Tapos dili lang nga itong dinhihaatan kasi Bagamat ito ay lumang problema na ng mga mangingisda, ngunit bakit ngayon wala pa ring nakikitang pagbabago? Mas lalo lamang lumalala at ang nakakalungkot ay mas naaapektuhan ng kanilang pamumuhay. Gayunpaman, nagbibigay naman ang local government ng mga libreng gamit at gears para sa ating mga mangingisda ng Giwan. ito mga mga sakayan, may dito nito pagkaabot hira, tapos mga gears, suga dito hook and line, suga dito. Yan lang nga recently, nakahatag kami hagiwan, 62-footer nga sakayan. Ngunit gaya nila Tatay Samson at Aling Belen na ang pangunahing pangkabuhayan ay ang panlalambat, di pa daw sila nabibigyan ni isang ayuda para sa mga mangirista na galing sa lokal na pamahalaan. Ito nakaagum na po baka mo ito nga mga palibre itong government, din po hagiwan. Sugad ayo po nga nandadagat, sugad po libre nga pukot. Maray pa man ito niya na hinataghamon. Mapahingaan ito kung manahatagit hira. Ay pa kami itong tagi. May mga programa itong DFAR nga itong Department of Agriculture nga dahil itong mga fishermen, so kami nagpa-facilitate ang mga fishermen na barangay para makabil depende ira kung tira itong diri kasi nga tanan itong pag-hirite ira mga programs diri ang kopit kadamuon nira. Damo na. Kaya isuwal may mga pinanahatagit munisipyo, DFAR, naagi ako pagpakianak kung nalahin mga fisher folks registered. Registered fisher folks ang itatagan. Pero ang diri. So, bakit nga mga diri-registered? Diri po tira na katatagan? Gin amon niya diri. Diri kinatagan. Pero amon niya laging kukuan nga magpa-restore. Gayunpaman sila Tatay Samson at Aling Belen ang patunay na may pag-ibig sa gitna ng dagat na kahit sa kabila ng malalaking alon, patuloy silang maglalakbay papunta sa buhay ng kaginhawaan. Adi kami na, nagdining kamot nga taray. May ulit kay ilarom ini guys. Ay, for the rescue. Yay!
ba?